Magandang araw po sa araw ng linggong ito sa ating mga kapwa mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po ay araw ng linggo, August 9, kung di ako nagkakamali. Maraming salamat sapagkat medyo maano na, yung hindi na katulad ng mga nakaraang araw na wala talagang tigil ang ulan. So blessing po ito. Huwag po tayong magalit dito. Alam mo, tayong mga tao, minsan kapag sobra init, inihiling natin na umulan para makatikim tayo ng konting lamig. Pero pag nandiyan na yung ulan at ipinagkakaloob na sa atin ng langit, sasabihin naman natin sa Diyos o sa nagbibigay. Alam niyo po ba na kung sino nagbibigay ng ulan na to? Walang iba kundi ang ating Diyos. Sabihin naman natin sobra-sobra, bumabaha na. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagbaha ay hindi dahil sa ulan. Hindi po dahil sa ulan yan. Opo. Ang dahil po yan sa ating mga tao na wala po tayong disiplina. Opo. Iba po yung pagbaha na kung gugustuhin ng Diyos na magbaha, magagawa niya. Kaya po nagbabaha dito sa kung saan sa lugar ng ating mundo. Hindi lamang dito, maging sa ibang bansa, nakita nyo pag sumusobrang ulan nagbabaha. Bakit? Sa disiplina po yan ng tao na nakatira rito sa mundong ito. Opo. Hallelujah. Ang ulan po ay blessing. Bakit? Bakit ko masasabing ang ulan ay blessing? Sapagkat ito po yung kinakailangan ng ating pananim. Ng mga magsasaka, itong hinihiling nila sa Diyos. Opo. Makailan lang, may mga nagpo-post sa social media na nangangamba sila at ipinakikita yung yung dam diyan sa hindi ko lang alam kung saang dam yan. Diyan yata sa Pantabangan o anumang dam yan na nag-low down na raw yung tubig. Bumaba na dun sa minimum na mas doon sa hindi inaasa. Ngayon, natugunan na ang inyong kahilingan. So, ganun po yan eh. Alam niyo po ba, ang ating mundo ay nakasirkulasyon sa pangangailangan natin. So, kung hindi umulan ngayon, paano kung talagang wala nang mainom ang mga tao? So, ngayon, nadagdagan na yan ng tubig. Ganun po. Kaya wag po tayong, alam mo mga tao, minsan hindi malaman kung anong gusto. Opo. Matuto po tayong magpasalamat. Iyon lang po ang dapat nating gawin. Ako, pag umulan, maraming salamat, Lord. Sapagkat, mabubuhay ang mga, ang mga pananim. Kasi po, lahat tayo rito ay may system. Ang ibig sabihin ng system, tayo rito ay may mga layunin. Kaya tayo nabubuhay dito. Opo. Maging ang ulan na yan, may layunin yan, kaya bumabagsak na yan. Mga hayop ang mga puno, may mga layunin yan. Hindi lang natin alam kung ano yung mga layunin nila. Sapagkat iyan ay kinreate ng Diyos para sa sirkulasyon ng mundong ito. Opo. Kapag nawala yan, hindi po mabubuhay anumang bagay na nabubuhay dito sa mundo. So wala po dyan ang aking topic. So maraming salamat sapagkat ngayong linggon to, kagagaling ko lang sa church. Ako po ay nanggaling sa church. Maganda po yung message ng aming pastor sa Corinthians, sa 2 Corinthians, kung di ako nagkakamali, nandun po. Napakaganda. So ngayon, ako rin po ay may gawain na tungkulin sa Diyos upang magbahagi po ng kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban? Walang iba kundi itong good news o itong gospel o itong Holy Bible. Ito po yung kalooban ng Diyos. Napapaloob po rito sa Holy Bible. Ang will of God. Opo. Andito po. Mga taong mga ginamit niya, mga involved dito. Hallelujah. So, ang aking isi-sharing sa inyo ay nandito sa Ephesians 2 verse 8. Marami ang gumagamit ng talatang ito. Opo, marami ang gumagamit ng talatang ito.
ng mga preacher, pastor. So ngayon, merong isang religious group na isa ito sa ginagamit nila. Itong talatang ito, kung ito'y familiar sa inyo, itong Ephesians 2, verse 8. So, ganito po yan. Before na ito ay aking i-sharing sa inyo, ipapaliwanag ko muna kung paano ang mag-share. Ang pag-share po ng words of God, hindi lamang po sa nakita natin, nagustuhan natin, babanat na tayo kagad. Opo, babanat tayo kagad at tayo magpipreach na dyan. Hindi po. Bagamat tayo ay inuutusan ng Panginoong Kristo sa Matthew 28 na sinasabi, sabi doon, kabilang na po tayo, pero hindi po lahat ay kinakailangan mangangaral po. Bilang isang Kristiyano, pwede po tayong mag-share ng mga words of God na makabubuti sa isang Kristiyano. Pero yung iba po yung yung nagpapaliwanag, yung pastor na nagbibigay ng ebanghelyo. Dahil alam niyo po ba, may panganib dito. Sa maraming taong nakikinig sa atin, nadadala po natin sila. Opo. Lalo na yung mga taong religyoso ang ibig sabihin ng religyoso, yung mga taong nag-aaral ng kabanalan, nadadala po natin sila. Kung mali po yung ating pagpapaliwanag sa nakapaloob sa Holy Bible, tayo isang bulag, na sila ay bulag, inaakay natin sila. So, saan tayo paroroon? Saan natin dadalhin ang mga taong bulag? Na dapat ang mga taong bulag na yan, dalhin natin doon sa tamang paroroonan nila. Ano ibig sabihin? Bulag sila sa katotohanan. So kung wala kang katotohanan, na ikaw ay magsisharing ng words of God, wag na, brother. Wag na. Magkakasala ka lang sa Diyos. Sinasabi ko sa iyo. Hindi lahat ay binibigyan ng karapatan na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lahat ang wisdom ay pinagkakaloob sa tao. Ikaw, brother, yes, pinagkalooban po ako ng wisdom, ang karunungan ng Diyos upang ito'y maibahagi ko sa inyo. Kaya nga itong Ephesians 2, verse 9, akin po itong ipaliliwanag sa inyo. Kasi maraming gumagamit nito na ito yung kanilang pagkaalam sa kanilang buhay. So ito, ang nangaral nito ay si Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Opo. Si Apostol Pablo ay pinakamaraming libro rito sa New Testament. Opo. Ang sabi niya rito, doon po tayo sa verse 9. Sa verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi po ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ito po ay ginagamit ng mga maraming pastor o mga preacher na religious na kaya raw po tayo na naligtas dahil po raw doon sa sinasabi rito sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So tama po yun, pero pakaunawain po natin na ang sinasabi rito ni Apostol Pablo ay isa itong pagtatanim sa ating utak na ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo umaasa na itong verses na ito lagi na sa atin. Kasi kahit na magkasala kayo, sapagkat ang paliwanag nga rito, kayo ay naligtas dahil sa anong sabi dito? Sa kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Kaya tayo naligtas. Alam nyo, unawain nyo pong mabuti ito. Hindi po yung pagkakapako ng ating Panginoong Kristo, generalize. All of the universe, save na siya. Hindi po. Tatandaan nyo, meron pong dapat na gawin ng tao. Ang sabi nga doon sa John 3:16, kung babalikan natin, ang sino mang sumasampalataya, bagamat naging pintong bukas
ang ating Panginoong Kristo. Siya yung tagapamagitan, in between. Siya yung naging tagapamagitan sa ating Ama upang tayo makalapit sa Amang Diyos. Siya yung naging bridge papunta ron sa Ama. Hindi po ito ibig sabihin ng dahil sa kalooban ng Diyos tayo naligtas. Hindi, nag-open lang po yung pinto na matagal nang nakasara para sa atin na hindi nakakakilala sa Diyos. Ito po yung nito. Ito po yung ibig sabihin nito. Hindi yung nakita natin dito, ligtas na ako. Wala na akong dapat gawin. Ligtas na ako kasi gumagawa ako ng mabuti. Hallelujah. Mga kapatid ko, unawain po natin mabuti itong talatan to. Maliligaw po tayo. Ito pang sinasabi ng Diyos, binuksan ng Panginoon, binuksan ng Amang Diyos ang pintuan upang ang sino man, kaya nga doon sa John 3:16, upang ang sino man sumasampalataya, ito po, babalikan po natin itong John 3:16 para malinaw sa inyo. Hindi po specific na totally, save na kayo. Ito po, anong sabi dito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang pagmamahal ng Diyos ay talagang sobra-sobra, gaya na lamang. Ang sabi niya, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tignan mo, sa sobrang pag-ibig niya, isinakripisyo niya yung kanyang anak. Sino yan? Ang ating Panginoon Kristo. Upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Meron pong subalit ang sumampalataya. So ano bang ibig sabihin ng sumampalataya? Ito po yung malalim, faith. Mas malalim po ito doon sa paniniwala. Ang paniniwala kasi to see is to believe. Ganyan po yung requirements ng paniniwala. Ito pong pananampalataya. Ang sabi po sa Hebrews, kung di ako nagkakamali, ang pananampalataya po ay isang bagay na pinapanampalatayanan mo na hindi mo na nakikita, na naniniwala ka na mangyayari ang mga bagay na ito. Hallelujah! Ayun po ang sabi rin, kinakailangan sumampalataya tayo. Hindi po to totally na nakuha na natin. Sana po unawain natin to yung mga nagtuturo ng gospel. Binawi po natin. Bagamat kaya sinasabi hindi sa ating mabuting gawa kasi walang kwenta yung mga gawa natin. Opo, walang kwenta ang mga gawa natin. Kung isi-search ang ating puso, yung ating puso ay sa ating mga pinakikitang gawa ay nandito talaga yung katibayan sa puso natin. May mga adhikain yan. Lahat po ng gumagawa, may adhikain yan. So, iba po yung genuine na paggawa ng adhikain ng puso upang siya maglingkod sa Diyos. Kasi pinag-uutos ito ng Diyos. Wala siyang hinahangad na kapalit. Totally gusto niya maglingkod sa Diyos kasi pinag-uutos to ng Diyos. Ganun po ang isang servant. So maraming mga pastor kaya siya naglilingkod sa Diyos kasi gusto niya maligtas. Nandiyan na yung pagkakaligtas. Nakatalaga na sa atin yan. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew? Sa mga tao nag-aalinlangan, sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ang mga ibon nga, ang mga maya ay hindi nagtatanim, subalit sila ay nabubuhay, hindi umaani. Kayo pa kayang mga tao. Tayo kasing tao, nag-aalinlangan tayo. Hallelujah! Mga kapatid ko, ang paggamit ng verse na ito ay unawain yung mabuti. Hindi ito generalize. Hindi ito automatically o automatic. Na kapag ito ay nabasa mo, ligtas na pala ako sa biyaya. Nabuksan lamang yung pinto, nagkaroon ka ng chances. Kung yung mga Israelita nga na chosen people ay hindi nakasumpong nakapahingahan. Alam mo yung mga Israel na yan? Kung babasahin yung Old Testament, ako, ilang beses ko na po itong binasa itong Old Testament, pabalik-balik. Kasi, syempre, lalo na ako, tumatanda na ako.
Minsan nga, suot ko yung salamin ko, hinahanap ko eh. Pala eh, nandito lang, nakaganyan. Nagagalit na ako. So, hindi po nakasumpong ng kaligtasan ng ng land of promise. Hindi po nakasumpong. Maging kaligtasan. Sapagkat may number lamang yung naligtas. Anong sabi dun sa New Testament? Isinegregate niya yung 7,000 people. May number po, may numeros. Opo. Hallelujah. Para malaman po natin. Marami kasi ngayon ng mga nagtuturo. Minsan, itong verses na to nagiging na sa kanila na pinangahawakan nila na ano man ang gawin nila, sila ay ligtas. Sapagkat, ang sabi nga rito, at ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Oh. Hindi ito totally na nabuhay ka rito, ligtas ka na. Hindi po. May gawain po tayo. Meron po tayong first step, second step, third step. Opo. At tulad ng magpapabautismo ka, mananampalataya ka, sino sasampalatayanan mo? Sabi nga sa John 3:16, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Kristo. Doon po tayo magkakaroon ng pananampalataya. At doon sa ginawa ng Panginoong Kristo, nang narito pa siya sa lupa, nagpabautismo siya kay Juan Bautista, sapagkat iyon ang sabi niya, pinaliwanag niya, ito ang layunin o ito ang kalooban ng aking amang Diyos na nasa langit. Kaya huwag mo itong sansalangin, sabi niya kay Juan Bautista. At nagsalita ang Diyos noong time na yon. Ano ang sabi ng Diyos Ama? Iyan ang kaisa-isa kong bugtong na anak kong minamahal ko. Sundin niyo siya. Nakita niyo po? Hindi po yung automatic na pinangahawakan natin ito, ligtas na tayo. Dahil, mahabagin ng Diyos. Dakila ang Diyos, pag-ibig ang Diyos. Hindi ganun ang pangangatiran ng Diyos. Papabayaan ka na lamang na isa kang tamad. Kaya may mga taong tamad na nag-aantay na lamang ng biyaya. Ano nangyayari? Sa pag-aantay nilang biyaya, may darating naman biyaya sa akin namamatay na lang sila ng ganun. Hindi po. Ganun din tayo mga Kristiyano. Hindi po tayo nag-aantay ng biyaya na kaligtasan. At ang paglilingkod natin ito ay wala tayong hinihiling na kapalit. Opo, tayo naglilingkod sa Diyos sapagkat bakit? Dapat natin siyang paglingkuran. Kasi pinaglingkuran niya tayo Pinaglingkuran niya tayo. Ano ang pagnanasa ng Diyos na naglingkod siya sa atin? Upang tayo ay makalapit sa Diyos. Upang magkaroon ng bridge. Through the Father, the Holy Father. Hallelujah. Ganun po, ang meaning nito. Huwag po natin ipaliliwanag na ito na may isang religious na group nga, isang congregation na ginagamit ito. Hindi na kayo kinakailangan ganyan-ganyan sapagkat ibinigay na ng Diyos ang kaligtasan. Hindi po ibinigay. Opo, hindi po ibinigay. Hindi ito katulad ng isang pagkain na mga politisyan na pag malapit ng araw ng politika namimigay ng pagkain. Hindi po. Ito meron kang dapat gawin. Meron kang dapat gawin. Dahil lahat ng mga nagsisunod sa ating Panginoong Kristo ay dumaan sa ganong pamamaraan na nais ng amang Diyos banal na nasa langit. Opo. Sana po maunawaan po natin ito. Itong talatang Ephesians 2 verse 8. Ano sabi rito? Doon sa unang-unang talata. Noong una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritu naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo kabilang sa mga taong ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip at sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Tayo mga hintil, kabilang tayo sa
kinapuputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Tayo muling binubuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa langit. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya na hindi masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo. Kagandahang loob ng Diyos. So nagkaroon ng kagandahang loob ang Diyos. Nag-open siya ng pagkakataon para sa atin. Hindi niya po sinabing kayong lahat dahil sa aking kagandahang loob kaya ligtas na. Hindi po. Meron pong pasubalit dito. May pasubalit po rito. Hindi po ganun. Kung tayong mga tao na meron tayong isang bagay na gusto nating makamit, gusto nating manalo, tayo ay sasali. Ito ba'y pinakakalob na kagad sa atin? Hindi. Meron pa tayong ginagawa. Di ba? Kung ikaw ay pensioner, nakukuha mo ba kagad ang inyong pensyon? Dahil iyon naman talaga na hulugan mo. Hindi po. Hindi mo kagad makukuha yan. Pupunta ka ba sa sangay ng gobyerno at sasabihin mo ron, ako ay 65 years old na. Kailangan ko na yung aking inipon sa gobyerno. Akin na. Hindi po. Magsasubmit ka pa ng mga pangangailangan. Mga dokumento na kinakailangan doon sa makukuha mong pera na pinag-ipunan mo. Bakit? Bakit? Anong kadahilanan? Yun naman yan. Para makita ng gobyerno na sangay na yun, na ikaw iyan, taong yan na nakalagay dyan, na ikaw ang tunay na magkakamit ng pensyon na yan. Ganon din tayo. Tayo mismo, ang mananampalataya. Hindi ito basta isinabog ng Diyos. Kung madadampot natin, atin na. Hindi po. Hallelujah. Unawain po natin, mga pastor na nagtuturo. Ako po, hindi po ako nambebenga. Ako po ay nagpapaalala lang. Opo. Hindi po ako marunong. Opo. Hindi ko sinasabing ako'y magaling. Opo. Ang aking pagpapaliwanag ay nanggagaling sa Santong Banal na Espiritu. Humihingi ako sa Kanya ng karunungan. Maliit lang po ang aking karunungan. Hindi po ako nakapag-aral. Subalit nauunawaan ko ang salita ng Diyos. Opo, hindi po ako matalino. Wala po akong nalalaman. May mga trabaho nga akong hindi ko alam, pero natatapos ko. Before na gawin ko yung trabaho yun, pinagpe-pray ko muna, Lord, wala po akong karunungan dito. Tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng karunungan sa ginagawa kong ito. Hindi naman lahat, may trabaho akong alam ko talaga, miski alam ko, nagmimintis pa rin. So humihingi ako ng karunungan sa Diyos upang maisaayos itong aking ginagawa. Kaya mga nagtuturo, hindi ito upang, ako nag-Bible school din. Hindi ko mo kayo nag-Bible school, magaling ka ng magpaliwanag ng salita ng Diyos. Hindi ito pagalingan. Ito ay nanggagaling ang karunungan na to sa Santong Banal na Espiritu. Hindi mo ito kinakailangan gamitan ng karunungan mo. Ano ang karunungan mo para rito sa Bibliyang ito? Wala kang karunungan para sabihin ko sa iyo, kapatid ko, na sharing ng words of God na to. Nakita niyo ang pagpapaliwanag ko ay simple lang. Hindi na ako gumagamit ng mga maraming referensya. True Bible lang ako. Sabi ko nga minsan sa isang pastor na minsan sabi ko hindi ako gumagamit ng mga referensya kasi ang paggamit ng referensya ay nakikiisa ka sa sanlibutan. Kulang pa ba itong Biblia na ipinapaliwanag mo para hindi maunawaan ng mga tao na nakikinig sa iyo? Hallelujah. Andito na lahat. Wala ka nang kinakailangan ng patotoo. Upang ang mga tao na nakikinig sa iyo, makinig man yan o hindi. Basta ikaw na naglilingkod ka, servant ka ng Diyos. May nakikinig sa iyo.
Hindi mo makinig ang mga taong yan na iyong sinesiran. May nakikinig sa iyo sa kalangitan sapagkat ikay gumaganap ng tungkulin mo bilang isang servant of God. Hallelujah. Ako, ganun po ako magbigay ng ng mensahe. Gusto ko madama ko sa aking puso na ito ay makuha. Sino man makapakikinig nito, makapanonood nito, ay maunawaan niya ito. Hallelujah. Maraming gumagamit ang talatang ito sa Ephesians 2, verse 8, na iyan kaloob na sa atin ng Diyos. Opo, kagandaan, loob ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin nito ay nagbukas yung pinto. Kung naalala nyo ng dati na hindi pa natin alam itong gospel, yung mga Israelita lamang yung may tsansa na maligtas. Alam nyo, ako'y nag-i-schooling sa Bible, nang binabasa ko to, masama ang loob ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, bakit kami? Hindi naman tayo mga Israelita Hindi naman tayo kasama doon kay Abraham na may promise. Subalit, nung nandun ako sa New Testament, na naaging daan nga ito si Apostol Pablo para sa mga hintil. Sabi ko, ako humingi ng kapatawaran sa Diyos. Lord, patawarin niyo po ako. Nagkaroon ng puso ko ng mabilis na pag-uusga. Hallelujah. Sapagkat nung binabasa ko nga to, bakit ang involved dito? Bakit Israelito? Makikita nyo maging nung time na nagpapahayag ang Panginoon Kristo sa bansang Israel. Di ba may isang Samaritanya na kanya na-encounter. Ano sabi niya? Wala akong time sa iyo sapagkat di ako naparito upang para sa inyo. Hinahanap ko mga nawawalan tupa. So ano ibig sabihin nun? Nung mga time na yon. So ikaw ay madi-discourage ka, di ba? Madi-discourage ka dahil ikaw nalalaman mo na iyong kaharap mo ay isang guro na nagtuturo ng kalooban ng Amang Diyos na banal. Subalit maraming salamat po sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo na inalay niya ang kanyang buhay upang ang Panginoong Kristo po ang siyang naging pintong bukas. Opo, nagkaroon tayo ng chances na makalapit sa kanyang Amang Diyos na banal. Iyon po yung sinasabi rito na dati tayo ay makasalanan na hindi tayo nakikiisa sa Diyos. Ngayon, ang Panginoong Kristo ang siyang naglapit sa atin papunta sa kanyang Ama. Hallelujah. Ito po yung kahulugan nito. Hindi automatic to na pag nabasa nyo, sa kagandahan loob, naligtas na tayo Hindi po yun. May mga gagawin po kayo. Opo. Sapagkat kung wala kayong gagawin, mapapahamak po kayo. Kung umaasa lamang po kayo rito. Sabi nga sa Hebrews, dito tayo magtatapos. Hallelujah. May sinasabi rito sa Hebrews sa mga taong mananampalataya. Ito, mga taong mananampalataya na to. Sabi po rito sa Hebrews 6 verse 4, sapagkat paano pang magsisisi at mapanumbalik ang mga tumalikod, dati naliwanagan na, sila ay nakalasap ng kaloob ng langit at naging kabilang na sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan at salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusan ng mahahayag sa panahong darating. Kung sila ay tumalikod pagkatapos malasap na lahat ng ito, hindi na sila maaari pa magsisi, mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Yung mga tao po na Kristiyano na nauna ng
nanampalataya o maging tayo sa ngayon, paano pa sila mabibigyan ng chances makapagsisi? Opo. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob ng langit, naging kabilang at tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Ano tong kabutihan ng Diyos? Yung binasa natin sa Ephesians 2, verse 8. Nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nahayag sa panahong darating. Ano po yung nakadama? Nalaman na po natin ang kalooban ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Ito pong words of God. Na sinasabi rito na mahayag sa panahong darating. Yung mga prophecy, yung mga dapat nating pagbastaan na upang huwag tayong manghina. Ipinagkaloob na sa atin yan nung tayo tumanggap sa Diyos. Sana malaman po ng mga Christian na to. Opo. At ano pa ang sabi rito? Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang magsisi, mapanumbalik sapagkat muli lang ipinapako sa krus, ibinibilad sa kahihiyan anak ng Diyos. Kung paulit-ulit lamang, warning po to, kung paulit-ulit lamang po ang ating ginagawang kasalanan, kasi may mga kasalanan na hindi na po napatatawad. Opo. At may kasalanan na napatatawad. Kung babalikan natin yung sabi ng isang nagtanong sa ating Panginoong Kristo sa Paul Gospel, nabasa ko to sa Matthew, mga ilang beses po daw patatawarin ang aking kapatid na nagkasala. Mga 7 po ba? Ang sabi. Hindi, ang sabi ng Panginoong Kristo, mga 70. 70 times 7. So, marami po. So, dito po, baka maubos yun, yung sinasabi ko sa inyo. Ang sabi rito, sapagkat muli nilang ipinako sa krus at binibilad sa kahihiyan. Opo, kapag naubos yun. Hallelujah. Ito po yung, ito yung mga Kristiyano na nakatanggap na to ng kabutihan ng Diyos. Opo. Before na ikaw ay maging Christian, o ikaw ay Christian na, for how many years, sana ito ay nasa buhay mo na. Itong mga ganitong sinasabi rito alam po tang Hebrews, ang totoo lang to, ito sinearch ko, ang nagsalita po rito, wala iba si Apostol Pablo rin, pero wala po nakalagay kung sino man po ay nagsulat nito, kung sino nangaral, nagpatotoo ito sa mga Hebreo. Iisa lang naman po si Apostol Pablo, ang talaga masigasig noong time na yon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyo mga kapatid ko. Dalangin ko po sa inyo na itong aking pagbibigay ng mensahe dito po sa Efeso 2 verse 8 ay maunawaan nyo po ito. Huwag po natin itong panitilihin, itong salita ni Apostol Pablo sa mga tiga-Efeso na automatic na wala na tayong gagawin, tayo ligtas na. Hindi po. Meron tayong first step, second step, third step. How many step bago natin makamtan ang kaligtasan ng Diyos? Opo, hindi po to automatic. Kumbaga, chances lamang ito na nagbukas, na naging daan natin. Ang sabi nga, walang ibang kaligtasan sa silong ng langit, kundi ang ating Panginoong Kristo. Opo, siya yung naging bridge, siya ang naging door, upang ang door na ito ay mabuksan, makapasok tayo sa kaluwalhatian ng ating amang Diyos. Hallelujah! Ito po ay ibinibigay ko sa mga nakikinig. Opo, unawain nyo po ito. Ako po si Kuya Dolpho nyo, na asahan nyo po na may mga mensahe pa po akong hindi nyo maunawaan. Magbigay po kayo sa akin, mag-message po kayo, ano po ang gusto nyo maunawaan na mensahe na hindi nyo po naunawaan o hindi nyo maliwanagan sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. Hindi po ito ating karunungan. Ito po ay hinihingi. Ito ay wisdom na nanggagaling po sa Diyos ipinagkakaloob. Hallelujah! Maraming salamat po. At gayon din naman, kung meron kayong mga nais ipanalangin, hindi po ako nagpapagaling. Subalit may pangako po ang Diyos kung tayo lalapit sa Kanya. Mahabagin ng Diyos. Wala imposible sa Diyos. Nothing impossible. Our Lord God. Kung imposible sa atin, sa Kanya ay wala imposible. Maraming salamat po sa hapon na ito, na araw ng linggo. Hallelujah! Pagpalain po tayo at ingatan tayo sa araw-araw. Pakamtan po natin sa ating tahanan.
ang ating kapayapaan.